Ngayong gabi sa OFW Diaries. Ayon sa datos ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA, kada buwan hindi bababa sa 3 OFW ang umuuwi na may mental illness. Si Ana sana ang inaasahan ng kanyang pamilya para magbigay ng magandang buhay nang magtrabaho ito sa abroad. Pero si Ana ngayon, 4 na buwan nang nagpapagamot sa isang mental hospital. Malangkot po, iba pa rin nasa labas eh. Kunwari, baliw ka lang. Si Leia, mula nang bumalik sa Middle East, wala na sa wastong katinuan, humihiyaw ng saklolo. Kaya mo ba akong patayin, baboy? Boy? Sabi, napaaga daw ako ng uwi. Dahil ako daw ay nagmamatay tao. Nasisira na daw ang ulo ko. Magandang gabi, ako po si Cara David at ito po ang OFW Diaries at mga kwentong Pinoy overseas. Buwan-buwan maraming OFW ang umuwi sa ating bansa, pero imbis na sa bakasyunan ng punta ng ilan, ang bagsak nila, mental hospital. Ito ang ilan sa mga malulungkot na kwento ng mga kababayan nating nabigong makuha ang magandang buhay sa abroad. Umuwi nang wala sa katinuan. Ayon sa datos ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA, kada buwan hindi bababa sa 3 OFW ang umuuwi na may mental illness. Dito sa Cainta, Rizal, isa ring dating OFW ang aming nakilala. Itago natin siya sa pangalang Leia. Bilang ilaw ng tahanan, malambing at masayahing inaraw noon si Leia. Gawin ng malakas! Naipundar niya ang kanilang bahay sa pagkayod sa Middle East bilang isang domestic helper at cook. Pero nagbago ang lahat ng ito nang umuwi siya galing Qatar nitong Hunyo. June 6, dumating na siya dito. Gulat na gulat pati dun sa kabilang bahay, sa mga tita ko. Gulat sila na dumating. Ang mapagmahal nilang ina, hindi na raw nila makilala. Kalam, telefon. Buwadi wala na sa kanya ang lahat. Mga gamit, sinisira niya. Damit nga, pinupunit niya eh. Kasi lumalabas na siya sa bahay, nananakit na siya sa labasan. Kaya mo ba akong patayin, baboy? Boy? Elmerando. Elmer. Sabi ng Panginoon, kunwari baliw ka lang. Pero ang Panginoon, siya ay tunay ring signos. Nakakita na ba kayo ng lalaking may nunal dito sa noo? Siya ay kunwari doon sa aking tiyahin, kamag-anak. Pero hindi ko alam, naglalaro sila ng apoy. Sabi, napaaga daw ako ng uwi. Dahil ako daw ay nagmamatay tao. Nasisira na daw ang ulo ko. Ayon daw sa mga huling kwento ni Leia, habang nasa matinong pa itong pag-iisip, pinagtulungan daw siya ng kanyang mga kasama sa Qatar at kinulong di umano ng kanyang agency. Ako'y si Will. Tapos nung tumawag siya, mga May pa yun eh. Tumawag siya na parang inaano niya na ipapakulong daw siya, pinagbibintangan siya. Kung ano-anong pinagbibintang sa kanya, nagnanakaw daw siya, magpapapasok na lalaki. Pero dahil hindi makausap ng maayos si Leia ngayon, hindi nila matiyak kung ano talaga ang tunay na nangyari sa kanya. Ang agency. Matatandaan niyo po ba yung pangalan ng agency? Matatandaan ko. Sa St. James. Sa St. James sa may Cubao. Ang pangalan niya ay si Juan. Meron siyang 5th floor. 5th floor ang ano doon. At sa 5th floor na yon, doon matatagpuan si Ma'am Juan. At ang pangalan ng agency ko, ano ba yun? Sa 5th floor na iyon ay mayroong nakalagay. You see?
Look in the inside. If you talk for me, no. Like, no. Because me is makapangyarihan sa lupa. Sinubukan namin kausapin ang agency na nagpadala kay Lea, ngunit hindi sila nagpaunlak ng interview. Isa na lang opisyal na pahayag galing Qatar ang ibinigay nila sa amin. Anila, nakitaan na raw nila si Lea ng mga sintomas ng depression pagdating pa lang niya sa Qatar. Ayon sa isang pag-aaral na isinagawa ng Center for Women's Studies sa UP,